Ako pala si PFC Adonis Ginipis, 73rd, nasa assign sa 73rd IB, 10 ID Infantry Philippine Army. 2019, yung nadisgrasya kami ng kapatid ko, nadamay yung bunsong kapatid ko sa atake ng dating kasama ko noon. Bali, sa aking sarili, dismayado talaga ako bakit nila dinamay yung kapatid ko na inosente. Okay lang man sa akin na kahit dalawa kami sa kapatid ko na makuha nila, wag lang sana madama yung kapatid na bunso ko na graduating ng KT-12. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin noon, sir, sa pag-ambos nila sa amin, sir. Yun, sir, nagmaneuver ako ng low ground, sir, sa sapa, sir, na walang ilog, sir. Hanggang nirescue ako ng tropa sa 73rd IB, sir, particular sa Alpha Campana, sir. Tapos sa operative sa Colt dito na doon na area, sir. Ilang buwan ka na nun bumaba? Ano, sir? 2018 May 3 hanggang February 3, 2019, sir. Yung ano? Yes, sir. Mula noon, sir, pag atake nila sa amin, sir, nirescue ako ng tropa, sir, tsaka sa PNP, sir. Binuntutan pa rin kami, sir. Binuntutan pa rin ako, sir, hanggang hospital, sir, sa private hospital sa St. Elizabeth, sir. Tapos meron akong security doon, sir, isang KM ng tropa, sir. Tapos isang patrol ng PNP, sir. Tapos may private army ako, sir, doon sa aking room, sir, sa hospital, sir. 2 private army, sir, na nakabantay sa akin, sir. Kasi buntot-buntot sila sa akin, sir. Pagkatapos nun, sir, Ano bang hatol kasi sa'yo? sir, skin ako sa, sir, sa dating hanay namin, sir. Paki-explain Sir. mo yun. Paki-explain. Yung ski namin, sir, yung ski ko, sir, na sa akin, sir. Yung silot kamatayon, sir. Yung Tagalog niyan, sir, HK, sir. Hatol kamatayan. Yes, sir. Hatol kamatayan ako, sir. Kasi daw, yung sabi nila, sir, marami na akong mabibigat na sala sa kanila, sir. Kahit na wala akong nasurrender na mga baril, sir. Yung pagkatao ko lang, sir, at saka yung position ko ang nasurrender, sir. Gusto pa rin nila akong papatayin, sir. Yan yung ugali ng dating hanay ko, sir. Kasi pag ginanon ka, pag sige, gawin natin ang Tagalog term na HK na hatol kamatayan, ano talaga yun? Ano yan, sir? Yung, sir ba, yung, siyempre, collective namin siya noon, sir. Sila noon, sir. Collective ko sila noon, sir. Parang mabigat na, sobrang bigat sa kanilang isipan, sir, na nawala kami sa kanilang hanay, sir. Tapos nagpa-control kami daw sa gobyerno, sir. Yan yung sama sa loob nila, sir, na hindi nila matatanggap, sir. Tapos meron kami mga alam, sir, na meron kami alam noon, sir, sa area, sir, na binigay namin sa tropa, sir. Galit na galit sila, sir. Tapos na-organize nila din namin yung mga tao, sir, na hindi na babalik sa kanila, sir. Hindi na magsuporta sa kanila, sir, kasi mali na yung kanilang pinaglalaban na prinsipyo, sir. Yun yung masakit sa kanila. Yan yung mga masakit sa kanila, sir. Tapos yung mga polyarm, sir, noon, sir, na sa hanay namin, sir, bumaba din sila, sir, kasi nakita man nila, sir, na yung naiwan ng mga kadre collective namin doon sa taas, sir, hindi na ginagampanan yung totoong tungkulin talaga nila, sir, isip isang revolusyonaryo, sir. Ginagawa nila, sir, parang bumalik na sila sa ugaling bandido, sir. Yung parang ginagampanan nila yung pagka-terorista nila, sir. Yan yung dahilan, sir, na bumaba na yung mga member nila, sir, na naiwan namin doon sa baba, sa taas nun, sir. Ilan lahat yun bumaba na? Yung sa aking front, sir, 86 personnel yun, sir. Tapos yung pag-acting battalion commander ko, sir, 464 personnel, sir. Halos bumaba din yun, sir. Yan, nag-abuno pa sila dito, sir, na 1 platoon, sir, pero bumaba pa rin, sir.
2021 yan. Grabe yun. Talagang ano yun. Talagang, Rescue high yun dito, sir, noon, sir. sa dami nun. Ang dami nun. Yes, sir. Yun, sir, yun yung mga rason, sir, na gusto nila akong patayin, sir. Hanggang ngayon, sir. Dati, sir, tumatayon lang, sir, sa kanilang hanay, sir. Ngayon, sir, isa na ako sa mga military target nila, sir. Na papatayin pa rin, sir. Kasi ikaw, anong feeling mo ngayon na ito nga, sundalo ka na nga, pero hindi, sabi mo kanina nga, walang tigil yung ganon na hatol nila ba? Tapos, ano yan? Anong kwan mo nun na, Ano nun, sir, sa akin, sir, kasi alam ko naman talaga, sir, na kahit na mamatay yung mga veteranong kadre nila, sir. Kasi hindi man yun mawala sa record sa hanay namin, sir. Ano lang, sir, concern ko lang sa aking sarili, sir, na mag-ingat pa rin ako, sir. Doble ingat. Tapos, yan, kung halimbawa, sir, kung babanatan nila ako patalikod, sir, wala akong magawa dyan, sir. Pero kung babanatan nila ako paharap, sir, aasahan nila, sir, na ganti talaga ako, sir. Pero, yan, pinapanawagan ko sa kanila, samtang maaga pa, samtang meron pa kayong panahon na magbago at gusto nyo makapiling ang inyong pamilya, balik na kayo sa gobyerno. Sama na tayo dito. Magtrabaho na lang tayo na mabuti para sa pamilya natin. Hindi ko inaasahan na darating ako dito sa posisyon na to ngayon dahil isa akong dating pasaway, dating member ng New People's Army. Ngayon, tinatanggap ako ng gobyerno sa AFP, sa Philippine Army, na isang ganap na kasapi ng Philippine Army, particular sa unit sa 73rd IB, Infantry, Philippine Army. Isa ako sa nagpapatunay na hindi pala hadlang yung gusto mo o ambisyon mo na magtrabaho para sa pamilya mo. Basta gumawa ka lang ng mabuti sa iyong sarili, tatanggapin ka pala ng gobyerno. 2019, nag-apply ako ng sundalo. Nakuta ako ng IP, Indigenous People. In-endorse ako ng ni Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez, dating Battalion Commander 2019, sir, dito sa 73rd IB. Sa 73rd IB. Hindi niya ako, hindi niya ako tinantanan, tinulungan talaga niya ako, sir, hanggang 2020 na first priority ko sa kuta dito sa 73rd IB, sir. Bali, 11 kami dito, sir, pero ako yung number 1 na hindi talaga matanggal-tanggal yung pangalan ko, sir, dahil sa tulong ni Sir Valdez, sir. Tapos, last quarter 2020, sir, yun, natanggap ko na yung serial number ko, sir. Pero before ako na ka-training, sir, na RTO pa ako, sir. Kasi, yung si Sir Valdez, sir, siya kasi yung J1 noon, sir, sa 10 ID, sir. Tapos alam man niya, sir, na wounded ako, sir. Nagpa-extreme naman ako ulit, sir. Tapos hindi pa man na ayos yung sir, yung sugat ko, sir. Tapos yung buto, sir. Yan yun, sir, na RTO ako, sir. Ginamit na naman ako ng Ismincom, sir. Hindi ako pinabalik dito sa unit, sir. 2020, doon ako muna nagtrabaho, sir. Hanggang nag-recom naman ako, sir, na balik ako sa unit, sir. Para magtrabaho dito, sir. And mas dito pa ako komportable, sir. Tapos dito din ako mas maraming matulong sa tropa, sir. Pinayagan naman ako, sir. Tapos nagbalik na naman ako doon, sir. 2021, sir. Naging sundalo na talaga ako, sir. February 4, 2021, sir. Tapos may seminar kami doon, sir. Tapos nakita ko doon si Sir Valdez, sir, yung pag-undergo ng training, sir. Mahiya man ako sa kanya, sir. Sir, jogging kami, sir. Nag-greet lang ako ng good morning sa kanya, sir. Pero although, sir, yung nakaraang mga taon, sir, tawag-tawag pa kami ni sir, tawagan pa kami ni
Sir Valdez, sir, sa cellphone, sir. Kumusta pa niya ako, sir. Kumusta na ako, ang nangyari sa buhay ko. Talagang continue yung ano niya sa akin, sir, na tinulungan talaga hanggang naging ganap na sundalo ako, sir. Hanggang hindi na ako nabilong sa kuta ng IP Smart, sir. Nabilong na ako sa kuta ng PRRD, sir. Tapos, sir, Valdez, dating former battalion commander de sa 73rd IB. Sir, thank you kayo, sir, sa malaking tulong mo sa akin, sir. Dito na ako, sir, isang ganap na kasapi ng Philippine Army, sir. Sa pagtulong mo, sir. Asahan mo, sir, na hindi ako hindi ako pasaway dito sa, sir, sa unit na iniwanan mo, sir. Malaking tulong ka sa akin, sir, at saka sa aking pamilya, sir. Thank you kayo, sir. Napapasok mo ako sa Philippine Army, sir. Yun lang yan, sir. Kumusta pamilya mo? Yung pamilya ko pala, sir, may struggle man, sir, pero makaya pa namin, sir. Maayos, sir. Bali, nasanay naman yung asawa ko, sir, at saka mga anak ko, sir, na hindi ako makauwi kaagad doon hanggang ngayon, sir. Maintain communication pa rin kami, sir. May mga personal problem, sir, pero naayos din naman, sir. Pero paano mo binuo? Di ba kanina naputol tayo na iniwan mo yung anak mo sa magulang mo. Paano mo binuo ulit? Yun, sir, iniwan ko yung anak namin doon sa magulang namin, sir. Pero yung mindset ko, sir, bababa talaga ako, sir, para kunin ko balik yung anak ko, sir, na kami na yung kilalanin niya, sir, na magulang talaga, sir. 2018, sir, kinuha na yung nagpagbaba namin, sir. Kinuha ko yung anak namin, sir, yung reaksyon ng anak namin, sir. Hindi talaga gusto sa amin, sir. Pinilit lang namin, sir. Yung panganay ko, sir. Yun, iyak ng iyak. Iyak yung asawa ko. Siyempre ako, matigas kasi yung mata ko, sir, magpatak yung sir, ba yung luha ko, sir. Umatak lang yung luha ko, sir, pagkapatay ng kapatid ko, sir. Hanggang ngayon, sir, nabuo, sir, pinagsisikapan namin, sir, at saka sa tropa, sir, na mabanding yung anak namin, sir. Yung tropa talaga yung sir, ba, stronghold talaga, sir, na sige dyan yung bata mo. Kami nang bahala sa inyo, pagkain nyo, basta mabanding kayo para makilala kayo ng anak nyo, kayo yung magulang niya. Ang sakit nun, ano? Sir? Masakit yun, ano? Masakit, sir. Hindi nga mama yung tawag ng bata ko, sir, sa kanyang ina, sir. Tapos ako din, sir. Hindi din, sir. Pero pinilit ng sir, trupa, sir. Trupa talaga yung sir. Trupa yung nag-strong talaga, sir, ba, na sige, banding kayo dyan. Tapos yung pagkasalamin dito, sir, yung trupa pa rin din, sir. Yung kasal nyo, Yes, kasi yung sir. kasal nyo sa Revolution Man. Trupa pa rin, sir. Si Sir Valdez pa rin yun, sir. Sabi na, sir, hindi ka pwede magsundalo pag hindi mo yan papakasalan. Ay, napakasal ako, sir. Gusto ko magsundalo. Wala na akong ibang depensa, sir. Ito na yung last defense ko, sir, yung pagpasok ko ng Philippine Army, sir. Kasi papatayin talaga, alam ko yan, sir, na papatayin nila ako, sir. Papatayin na lang man nila ako, dito na ako sa Philippine Army, sir. Kung bubuinasin pa, sir, baka sila pa yung mayari, sir. Yung tropa talaga yung nag sa pamilya. Gaano ka kapasalamat sa tropa? Sa buong naging buhay mo mula nung mag-surrender ka lahat-lahat. Kung i-value ko, sir, noong una, sir, na pag-surrender hanggang sa kasalukuyan, sir. Kung sa 100%, sir, na 95% to 96% ang ako yung aking pasasalamat sa Philippine Army, sir. Especially kay former battalion commander, sir, kay Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez, sir. Na napapasok niya ako dito, sir, sa Army, sir.
meron akong malaking, ano sir, yung, malaking ano sir ba, yung malaking, parang meron akong, kung sa Bisaya pa sir, meron akong malaking kabubuton sa unit sir, na dapat hindi ako magpasaway, hindi, dapat Utang na loob, yun ba yun? utang na loob sir, malaking utang na loob ko dito sa unit sir. Kasi kung hindi sa kanila sir, hindi ako makarating sa aking posisyon ngayon sir. May kaso ako sir, pero nandito din yung unit sir na handang dumipinsa sa akin. Wag muna i-process natin yan. Hindi lang ako sir, kahit na yung mga kasapi ko noon sir, ganito pa, kung ano yung sinasabi ko sir, na meron akong utang na, malaking utang na loob ko sa unit sir. Ganun din yung isasabi nila sir. Kasi itong unit na sir, walang sinasagaan na FR sir na hindi tinulungan. Halos tinulungan nila lahat sir. Kaya nga sir, nandoon sila sa area sir. Pag may tropa na papasok sir, talagang welcome na welcome nila sir. Talagang nagbago yung FR pala, ibig sabihin former rebel. Yes sir. So ibig sabihin sinasabi kasi ni Kokoy ngayon na yung trato ng army, na especially ng 73rd IB sa kanila, yung taliwas doon sa sinasabi sa inyo na Yes sir. ano yun kayo, di ba? Yung mga black propaganda namin noon sir, na pag mag-surrender ka ng sundalo, talagang papatayin ka. Kasi yung image pa lang ng army, yung uniform pa lang nila, ano na, yung mga berdugo na, hindi pala sir sa totoo sir. Ako talaga sir ang makapagpatunay sir na yung mga black propaganda ng NPA sa Philippine Army sir is mali yan sir. Siyempre, yung mga kulay ng uniform namin sir, dapat ganito sir, kasi nakakumupladging yan sa paligid ng area sir. Mahirap naman sir kung halimbawa sir, yung kulay ng uniform sir, puti sir, tapos itong bansa natin sir, magugubat, masukal pa sir. Di ma-burn up, madaling makita tayo ng kalaban sir. Yan sir, ako yung makapatunay sir na mali yung black propaganda na sir. Ako mismo, nandito naman ako sa army ngayon, buhay na buhay naman ako. Commander ka talaga, military commander talaga, no? Matibay. Dating kadre ng Tagal Latian sa Regional Command. Buhay na buhay, may trabaho na, may disiplina na, marami ng disiplina, hindi na pasaway, may sweldo na, binubuhay ko na yung pamilya kong binubuo. Yung anak mo ba, natanggap na kayo? Yes, sir. Yung anak kong panganay, sir, tanggap na kami, sir. Nandun na sa amin kami na nagpa-eskwela, sir. Yung pangalawa, sir, yun yung nabuo doon sa Alpha, sir. Yung pangalan ng lalaki ko, sir, na nabuo sa Alpha, sir, is Alpha yung pinangalan, sir. Ano, no? Alpha, sir. Okay. Tapos yung bunso, sir, siyempre, sa amin na yun, sir, sa Sibilya. Ano naman, sir, balik naman, ano naman ko ato, sir. Sundalo na ako, sir. Yun yung pagkasundalo ko, sir, 2021, sir. Yun din yung pagpanganak ng asawa ko, sir. So, 3 na anak mo? 3, sir. 2 babae, sir. Sa lalaki, sir. Yung lalaki, sir, yun yung sa gitna ng, sir. 2 babae. Yung Alpha, yung pangalan sa Alpha Company, sir. So, family man ka na? Sir? Family man ka na? Yes, sir. Ano natutunan mo sa pamilya? Sa lahat ng ito, 9 years ka na, talagang kadre. Nasabi mo nga kanina sa simula na interview, wala nang babaan to. Di ba? Yes, sir. Yan yung nasa isipan ko noon, sir. Wala nang babaan to. Tuloy-tuloy na to. Hindi ko akalain pala, sir, na mayroon palang mabigat na struggle sa personal ko, sir. Yung tunggalian namin sa kapatid, sir. At saka yung tsuri ng NPA, sir. Doon nag-conflict yung, sir ba? Yung isipan ko, sir. Tapos yung sa pamilya ko, sir, secondary na yun, sir. Bali, yung secondary, sir, pero mabigat sa isipan ko, sir, ba na yun na, yung anak ko, hindi ako kinikilalang ama.
iba yung ama na kinikilala. Tapos miss na miss ko na yung anak ko, sir, kasi mula sa paglabas, sir, hanggang 1 year siya, sir, hindi niya ako nakita, sir. Hindi, Na parang ikaw noon, parang para din akong naturukan ng anesthesia, sir, ba, na okay basta importante buhay lang yung anak ko. Ganun yung nasa isipan ko noon, sir. nabawasan na ba yung guilt mo sa kapatid mo? Sir, Nabawasan na ba yung pagka-guilty mo sa pagkamatay ng kapatid mo? medyo, sir. Paano? Tanggap ko sir. Natanggap ko na patay sila, sir, pero hindi ko tanggap, sir, na yung pumatay sa kapatid ko, sir, is walang parusa sa kanya, sir. Kasi buhay man yung kapatid ko, sir. Inano lang, sir. Pinisingan lang, sir, para Nakita mo i-finish yung kapatid mo? Yes, sir. Yung kapatid ko, sir, yung bunso ko, sir. Ang sabi pa, sir, patayin ka na lang, baka magsundalo ka pa. Ganon? Yes, Kitang-kita mo? yes, sir. Meron mang mga nag-surrender na kasama nila, sir, na nakasabi sa akin, sir. Itong unit, sir, itong CBT third, sir. Alam niya, sir. Kaya masakit sa aking, sir, aking isipan, sir. Kahit sino naman siguro, sir. Walang problema, sir, na ako at saka kapatid, sir, maubos kami mapatay, sir. Huwag lang silang magdamay ng inosenteng civilian, sir. Kahit sino, sir, hindi tanggap yan, sir. Matanggap man yan, sir, siguro mabayaran yung kanyang pagkapatay, sir. Pero kahit na, sir, hindi talaga basta-basta mawala, sir. Ngayon, ang buhay mo, may HK ka, may hatol kamatayan ka, sundalo ka, happy na family man ka. Anong status ng mundo mo ngayon na Yung sa akin, sir, as member ng army, sir, tanggap ko yan, sir, yung iski ako sa kanila, sir. Pero, as army, sir, ipapatuloy ko talaga yung tungkulin ko na isang army ako, sir. ingat na lang? Doble ingat lang ako, sir. Tapos basta priority ko, sir, yung pamilya ko, sir. Siyempre, yung concern ko rin sa aking sarili, sir, na ingat. Kasi may kalaban ka pa. Hindi man dito, posible sa susunod. Meron pa man kalaban sa kabila, sir. Ingat pa rin ako, sir. Pero yung isang iba tatay na tatay ka na. Sige nga, paano ka nagiging mabuti? Paano ka bumabawi sa mga anak mo ngayon? Yan, sige na lang. Yun. Ako, sir, as papa o father ng binubuong pamilya ko, sir. Ginagampanan ko yung isang ama, sir, sa 3 anak ko, sir. Pinapakita ko sa kanila, sir, na maging isang mabuting ama ako, sir, na hindi sila maparihas sa akin, sir, sa mga nakaraang napasukan na maling organization, sir. Nagtrabaho ako, sir. Sinasabi ko sa kanila, sir, na priority ko yung anak ko, sir. Ibibigay ko sa kanila, sir, yung magandang kinabukasan, sir, sa kanila, sir, hanggat kaya ko pang magtrabaho, sir. Tapos, sir, sinasabihan ko sila, sir, na pag lumaki na kayo, pag magdalaga na kayo, pag magka-pamilya kayo, o makatapos kayo ng pag-aaral, hindi ibig sabihin na responsibilidad nyo kami. Responsibilidad ko na isang ama na ibigay yung pangangailangan ng anak para makatapos sa kanilang gustong tapusin na kurso. Yun yung sinasabi ko sa kanila, sir. Pag may trabaho kayo, mag-ipon kayo para sa inyong pamilya sa susunod. Huwag niyo kaming alalahanin, may trabaho naman ako. Hindi niyo kami responsibilidad.
Yun sir, yung mga anak namin sir, yung sabi na sir, sige pang, okay pa, ingat pa. Yung mga concern term na sir sa akin sir, damang-dama ko naman sir, I love you, ingat pa, bang dili pa ka mag-uwi dito pa. Siyempre, magrason na ako sir, na matagal pa ako maka-uwi dyan, may trabaho pa sa papa, magpasok pa sa area. Yun, sir, ano man sir, yung sa isipan at saka sa damdamin ko sir, parang kahit na may iski ako sa kabila sir, pero mas magaan yung pakiramdam ko sir na nandyan yung pamilya ko sir, nandito yung organization na pinasukan ko sir. Biyarong nag-a-advise sa akin sir. May sahod ako sir para mabuhay ko yung pamilya ko sir. Mas relatibong mas kampante ako ngayon sir. Diyan nagtatapos ang Rebel Stories ni PFC Adonis Niepes, dating commander ng Central Front at naging battalion commander dito sa NPA. 464 yung tao niya. Maraming salamat. Thank you sir. Salamat sir.